Benjamin Santos D.A. Pambansang bayani. Pero ang unkabogable noon, matilimot na ngayon. Yung mission is to be my son's personal bodyguard. Balak mo ko gawin yaya? Kailangan mo makuha ang loob ng anak ko. Siya lang ang nakakalam kung paano respond ng bomba. Hanggang sundalo to private secure. Pep. Anong ginagawa mo, ha? Wala po, dalawa pa kami kipayaw. Kaya nga po ako eh. Ria! Ay, Chuk. Chu, yung sabi ng bata yung sa'yo, ayaw Chu. Chu, ibig sabihin ng kumain. Chu, pagkain! Si Kim Jong di kumakain na mo payat-payat. The highest grossing comedy movies of all time. Ngayong darating na Pasko, magbabalik ang blockbuster sundalo ng Pilipinas. Hindi talaga nagbibigay si Janjan ang Janjan. Papasakin na yung buong Pilipinas. Kailangan natin ma-detonate ang bomba bago nila ma-defuse. Lusubin ang kampo nila. Go, Janjan! Go, Janjan! Sa isang pasabog na misyon. Kapag nagsagulo ka rin ba tayo, ano nga ba sila ang mission? Huwag mo sagulo ka. Sabihin mo, ito ang mission ko. Ito ang mission ko. Ha? The phenomenal box office star, Vice Ganda, is back. Kalimutan mo na ba kung paano ka naging isang magaling na sundalo? Ito, ano ba nilalaman nito? Ito. Yes, kababalaghan. Kababalaghan. Parang ganun lang. Charot lang. Anong charot? Anong salita yung Gab? Ang mga sabi ng ganyang salita, Gabriel? Yan. Baka mamaya may ibang makalinig. Isipin kung ano eh. Bakit po, tita? Ibig sabihin lang naman po ng charot, joke. Di naman po masama yun. Basta, huwag yung sinasabi yan. At saka huwag mo ibayin yung usapan. Dahil iba talaga pakiramdam ko. Pakiramdam ko may ginagawin dalaw sa kwarto eh. Kung ano man po yung ginagawa nila doon, di na po nating business yun. Eh bakit hindi? Eh kung binababi nila yung kwarto. Grabe naman po yung binababoy. Aba hindi. Ang sa akin na naman, ay bahay ito ni Auntie Cola. Hindi ba dapat nirespeto natin ang memorya ng lola mo? At saka ikaw, Gab, mag-isip-isip ka naman. Mamili ka ng mga kaibiganin mo. Eh baka mamaya mahawa ka sa kanila eh. Mahawa ko saan? Eh bakit ba ikaw yung sagot ng sagot? Matanong lang po talaga ako. Lumalapit na po yung pagkain. Tara na po. Kain na po tayo. Alam mo, Gab, lahat naman ang pinagsasabay ko para sa kabutihan mo eh. Paano kung bumalik ka sa dati? Alam mo mabuti, pagbukas ng church bukas, pumunta kayo. Papakausap ko kayo kay Pastor Eddie. Hindi ko na kaya to. Bakit? Hindi ko na kaya to. Bakit? Ano nangyayari? Gaban, titiisin mo na lang ba to? Harap-harapan ka ng binabastos? Buong ba nagmamaliit yung pagkatao mo? Gusto mo manahimik na lang tayo? Oy, anong pambabastos? Gusto ko kayong tulungan. Walang galang na ho, tita ha. Pero di po namin kailangan ng tulong yun. Wala pong mali sa amin. Eh ikaw naman pala tong bastos eh. Wala kang respeto. Tita, may respeto po ako sa mga taong may respeto. Tita, pilit ko kayong respetuhin dahil mas matanda kayo. Pero grabe na po yung mga sinasabi nyo. Ano grabe doon? Eh kapag na ni Gabriel yung iniisip ko. Anong masama doon? Tita, Alam mo, kung ayaw nyo mapagsabihan, umayos kayo. tita, ayos po kami. Sana kayo rin po. Abay, sumasagot ka pa eh. Talagang bastos tong bata na to. Ano, Gab? Ano ba? Papabaya mo lang ang bastos-bastos na itong kaibigan mo? Hindi ko po siya kaibigan. Oh, mabuti naman! Boyfriend ko po siya. Ha? Anong sinasabi mo? Ang sabi ko po, boyfriend ko po siya. Alam mo ba ang sinasabi mo, Gab? Kayo po yung walang alam. Tungkol sa akin, tungkol sa amin. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Pwede ba, tita?
huwag niyo po gamitin yung pangalan ng Diyos to perpetuate your hate. Pagsisisihan niyo to, hindi kayo nakinig sa akin. Bakit? Ano ba sa tingin niyo saan kayo dadali ng relasyon niyo? Nagbabahay-bahayan lang kayo. Alam niyo sa sarili niyo na walang patutunguhan tong pagsasama niyo. Bakit? Kasi hindi kayo pwedeng ikasal. Tita, bakit si Tito Rodi ng babae, di ba? O kaya si Kuya Enzo, nakabuntis, hindi niya pinanindigan. May nadinig ba kayo sa akin? Wala! Tita, wala naman. Wala! Gabriel! Tita, wala naman. Gabriel! Huwag mo akong pinagsasabihan ng ganyan. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Trisha, Bessie, huwag ka nang mag-skandalo dito. Hoy! Nagtatago ko. Hoy, kita na kita, nagtatago ka pa. Bakit, Trisha? Anong bakit? Ikaw bakla ka, ha? Asawa ng may asawa kinakalantari mo. Ano ka ba, Tricia? Kaya nandito si Miko, nagpatulong ang pinturan yung parlor. At bakit? Kailan pa naging pintor yung asawa ko? Kailan pa naging si Leonardo da Vinci yan? Lagpas-lagpas nga magkulay sa coloring book yan eh. Ang sabihin mo, simula nang magpagupit kami dyan sa parlor mo, wala ka nang ibang ginawa kundi lang din yung asawa ko. Bakla, huwag kang paranoid. May tanong ako sa'yo, prangkahin mo nga ako, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Kirida ka, bet mistress number 2, relasyon. Tricia, Huwag mo ako marisya, Trisha. Ang tanong ko, sagutin mo. Are you talking with my husband? saglit. Di ba dialogue yun sa pelikulang Kamukha Ko? Tama na, bakla, naputikan ka na. Huwag ka na magmalinis, nagmamalinis ka pa eh. Ito naman bakla, oh. Ubusin niya ba talaga yung linya ni Maricel Soriano dito? Samunutan mo na. Ayaw mo. Gaga kasi eh. Hindi na tayo magpapalagay dahil sa mga standard mo. Tingin nga. Aray! Mabuti hindi yan nakalamit yung mukha mo. Yung pa naman tayo mamaya. Eh, kuda ka kasi ng kuda. Wala ka namang ganap. May nalalaman ka pang pag mo ko matrisya-trisya. So say, ano yun? Hanggang ganun ka na lang, te. Dadakla ka muna lang ba yung ahas na yan? Ikaw naman bakla ka, barubal ka. Talaga? Eh di nilusob niya, Ninang. Ay, kung alam mo lang, ginawa kong punching bag mo, dede niya. Eh di sana, binawi niyo na lang ilong ni Nico. Ang mahal pa naman ang ginastos mo dun, ma. Ginawa natin pag-usapan niyang hayop na yan. Hayop siya. Iniwala pa akong papakasalan niya ako. Pero ma, di mo naman talaga siya mahal eh. Gusto mo lang siya, kasi akala mo, wala na iba pang magmamahal sa'yo. Hi, parents sa anak mo ah. Saan sa kanya ka nagmana? Ikaw bata-bata ka pa kung ano ang nagsasabi mo. Ano ka naman sa pag-ibig? Hoy, Tisha, buti na sinasabihan ka pa ng anak mo. Wala naman po masyado. Pero ang alam ko, yung pagmamahal mo sa akin. Sana, sa magmamahal sa yung lalaki, ganyan din yung matanggap mo.
Maling Akala by Lunatics Film Production. Uy, Aling Marquez, kamusta na? Anong latest? Ay nako, Irma. Ikaw na naman? Papaama ako sa mga ganyang tanungan mo eh. Baka may makarinig dyan, tapos sabihin nila, chismosa ako. Hindi ako ganun, no? Oo naman, Aling Marquez, masyado kang lega. Di ba? Siya yung bago santa dito. Nabili po. Dito? Oo, siya nga si Albert. Mga bago kong borders. Uy, simpatiko ah. May anak na ba sila? Meron, dalawa na. Si Boyet, yung panganay, tapos si Girlie naman, yung bunsong babae. Eh, nasan kandungan naman ng babae? Este, bakit siya namamalengke? Alam mo, bagay sa'yo talaga yung apelido mo, no? So, ito na nga. Ayaw kasi nung babae, si Marcela, na pagtrabahuin niyan si Andres. Este si Albert pala. Alam mo, pati ako nagkakagaya na sa'yo. Under di saya pala siya. Sayang naman. Kaya si Marcela nagtatrabaho. Sa bagay, kung ako man baka ultimo sa magulang yan, di ko napayagan dumalaw pa. Bakit naman, Irma, Aber? Mali ko ba? Baka anak sa ibang babae ang dadalawin at hindi yung magulang, di ba? Diyos ko, Lord! Paano makakadalaw kung puro pasa? Kita mo naman yung noo, namumula, halatang may bukol. Alam mo, nadinig ko kahapon, lakas ng pagkakahiyaw niyan. Talaga ba? Baka selosa si Marcela, kaya nabigyan ng mag-asawang sipa at sampal. Nako, sinisi pa sa kamo ng asawa niya. Dinig ko sabi sa kanya kagabi, buti nga sa'yo. Ay, diba? Tapos, halos maubo pa siya. Basta ganun. Baka well kasi sa kabato si Andres kapag nalalas eh. Ambisyosa ka. Kung ako si Andres, hindi kita pipilitin makapagtalik ka, no? Makikiraan po. Thank you. Makalipas ang ilang sandali, nakauwi na si Albert sa kanilang tahanan. Dito ka na pala. Hi, love. May kwento ako. Pinagkichismisan tayo nila Aling Marites at Wilma Daldan. Ha? So bago-bago lang natin dito ah. Bakit naman sila nagkikismis ng ganyan? Sinasaktan mo raw ako. Nakita kasi nila na may pasa ako sa braso. Hindi naman po tama na pinagkikismisan tayo ng mga yan. Kaya nga po tayo, tara ipabarangay na natin sila dahil may tinuro ang aking guro sa AP na batas. Ayon sa RA 10951, Article 154 na maaari sila magbayad ng 40k to 200k kapag nalaman na nagpapakalat sila ng maling impormasyon. Si Boyet, lalat may karasyon na ipinapakalat sila Aling Nina at Marites na hindi naman totoo. Balikan po muna tayo ng barangay upang pag-usapan ang problema nilang pinagkikismisan nila sa atin. Ate, pinatawag po kayo sa barangay. Sino? It's confidential. Sumama na po kayo. Dito po. Ay, pamilya? Alam niyo po ba kung bakit ko kayo tinatawag dito ngayon? Hindi po. May nireklamo kasi sa inyo kapag sa inyo ang pamilya. Mga ma'am, hindi mo dapat tayo nagpapakalat ng maling impormasyon. Lalo na't ang ipinakalat niyo raw ay sinasaktan nitong Mrs. si Mr. Paano niyo po nasabing kami ang nagpapakalat? May pruweba po ba kayo? Di dapat kayo nag-aakit basta-basta kung wala kayong pruweba. Tama? Narinig ko po kayo. Ang lapit-lapit ko na po sa inyo, pero nagawa niyo pa rin po akong pagsismisan. Asan ang pruweba mo? Sure ba kayong kami yan? Kaya pwede sana pakitingin ng CCTV malapit sa amin. Pakitignan lang kung totoo yung sinasabi ng asawa ko. Sige, saglit lang. Huwag kayo masyadong magtalo. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento
na kita eh. Pero anong ginawa mo dun, ha? Makakahiya ka. Ano, gagaya ka sa ama mo? Ha? Eh ano ngayon, ma? Ano ngayon kung bakla ako? Ano ngayon kung mahal ko si King? Titigil ka na ba sa pagiging nanay ko? Hindi! Pero ginawa mo kong isang palpak na ina eh. Ako ang nanay mo, dapat tinutuwid kita, dapat inaayos kita. Ma! Di man ako sira na kailangan ayusin eh. Kilala ko lang yung totoong ako. Nagmahal lang naman ako, ma. Pero pinapahirapan niyo lahat ng yon. Ma! Hirap na ako. Pagod na ako, ma. Pagod na akong intindihin kung mali ba yung pagiging ako. Kasi ma, pagkasama ko si King, kapag nagiging totoo ako, sobrang saya ko, ma. Ang saya-saya ko pero ayaw niyo akong maging masaya. Doon kayo naging palpak na ina. Nak, saan ko pupunta? Pupuntahan ko yung mahal ko. Gaya ng ginawa niyo kay mama. Pupuntahan ko si King. Kasi hindi ko siya papabayaan at hindi ko siya iiwan. Di ko inakalang napasubok mo ang pusong sumugal sa taong tulad mo. O tila tala makapiling ka na sana ikaw ang pinapantasya sa bawat